Hi, good morning. Day 3 nga po pala dito sa ating halo-halo business. At ito na nga, nagpe-prepare na nga kami dyan ng display. Aming display dito sa aming munting halo-halo business. So, ayun na nga, naayos na nga namin yung mga display dyan at nagmamadali na nga kami. Dahil sa mga oras na yan ay alas 12 na. So, ayun na, magdidisi-datingan na yung mga orders namin galing sa trabaho ng asawa ko. At nung maayos nga namin lahat yan, ayan, nagsidatingan na yung mga nag-o-order ng mga customer. At pinapawait ko lang saglit yung mga customer na dumarating at sabi ko nga ay hindi pa nga kami nakakapag-ayos. At ayun na nga, dumating na nga yung order ng mga katrabaho ng asawa ko. Ayan, pinaprepare na nga namin yung mga order nila dahil nga nagmamadali na rin sila dahil nga papasok na rin ang asawa ko dyan. So, minadali ko na nga yung pag-prepare ng mga order nila. At karamihan lang talaga na bumibili ay doon sa trabaho ng asawa ko. Kaya thankful pa rin ako kasi ang dami rin nag-order sa kanila. Halos na yung hindi na nga nagpapa-order yung asawa ko, pero pagdating niya sa trabaho ay maibibigay na agad sa kanya na listahan para sa mga order nila. So, ayan na nga, ang dami nang bumibili din na ibang mga customer. At ayun nga si ate, taga TGP. Nag-aantay nga din siya ng order niya dahil nga may order din siya na 22 ounce, 85 pesos na overload na halo-halo. At minamadali ko na nga dahil nag-aantay na yung ang asawa ko dahil nga i-deliver namin ito sa trabaho niya. So, ayun na nga, nung matapos ko na nga lahat ng preparation ng saging konyelo at mais konyelo yung order nila, 16 ounce yan lahat ay 16 ounce na overload. Saging konyelo, mais konyelo, overload talaga siya. Sulit na sulit yung 50 pesos nila dahil na overload siya. Nagtitinda rin ako niya ng overload mais konyelo and mais konyelo and saging konyelo overload. So 50 pesos siya isang order at yan, marami pang toppings yan sa ibabaw niya kaya sulit na sulit talaga. At nang matapos nga namin yang i-prepare yung mais konyelo at saging konyelo na overload, 16 ounce yan, 50 pesos ang isa niyan. Kaya sulit na sulit talaga ang 50 pesos nila. So, ayun na nga, at pagkatapos ko nga i-prepare yung order ng mga katrabaho ng asawa ko ay nagsidatingan na nga rin yung mga customer na bumibili ng halo-halo at may bumili nga rin na isang sagot gulaman. Muntikan ko na hindi ma-prepare dahil nga pagkatapos nga dyan ay nag-proceed na kami sa pag-aasikaso ng cheese steak na order din ng mga katrabaho ng asawa ko. Grabe, naubos talaga yung cheese stick na ginawa namin. Nagkulang pa nga, sayang hindi naka-order yung iba na naubusan. At natatawa nga ako dyan sa customer dyan ng taga GP na sabi niya, ano ba naman daw yan? Hindi pa nga daw di-display yung cheese stick, sold out na. Bakit pa daw ako naglagay kung wala na? Sabi ko, huwag ka mag-alala ate, bukas po ipapareserve ko na lang. Talaga naubusan talaga. At marami pa talaga naghahanap, marami ring hindi na bigyan kasi nga konti lang talaga yung nagawa namin dahil mabusisi rin kasi gawin yung cheese stick namin dahil nga hindi naman siya ordinary yung cheese stick lang, homemade talaga siya. At ayun na nga guys, sinamahan ko na nga yung asawa ko mag-deliver dyan. Diniliver namin yung order sa katrabaho niya. At ayun na nga, nagkaroon na nga kami ng time ng kasama ko para kumain. At first time nga namin na hindi nagmamadali kumain dahil nga wala namang customer. So napil namin yung pagkain, naramdaman namin na yung pagkain namin hindi kagaya nung kahapon at nung isang araw na parang sundalo kami kumain dahil nga nagmamadali kami dahil nga na namin na baka mamaya ay magsidatingan na yung mga customer. Pero ngayong araw nga ay nakakain kami ng maayos at hindi kami nagmamadali at napil nga namin yung pagkain namin dahil nga wala namang customer. So matumal ngayong araw pero okay lang, enjoy pa rin, pero nakakapagod lang talaga. So ayun na nga, nagkwentuhan na nga muna kami ng kasama ko dyan at mamaya maya nga ay may darating na rin na mga customer kaya nagpahinga muna kami.
At ayun na nga, i-flex ko lang yung display namin. Ayan. So, ayan po sa mga nagtatanong kung saan po kami nakapwesto. Yan po yung Row 1 Bakery. At ito naman po yung TGP. Tapat lang po ng TGP Transport. Ito po yung daanan. Ayan. Dito lang po ako nakapwesto sa gilid ng Row 1 Bakery at tapat po ng TGP sa transport po. Dito sa Imus Palengke. Yan lang po. Salamat po. At maya-maya nga may dumating ang customer. Ayan si ate. Ang pinagawa niya ay dalawang mais kunyelo at isang saging kunyelo na tag 50. At may in-order din siyang 10 pisong 20 pesos na fishball and 30 pesos na kikiam. So ayun, dumating na nga yung kasama ko dyan at pinaluto ko na agad sa kanya yung order ng customer namin dahil nga para madali na kami at hindi naman matagal mag-antay yung customer namin dahil nakakahiya talaga kapag matagal dahil at ayun na nga, nagprepare na nga ako dyan na nagprepare at yung kasama ko naman ang nagluluto ng fishball and kikiam ni ate. Sa business talaga, hindi mo talaga maiwasan na mapagod pero okay lang dahil worth it din naman kasi enjoy naman din kami at gusto rin naman namin yung ginagawa namin kaya okay lang din naman. So ayun, hindi nga rin kami maka-focus ng maigi dyan dahil nga naalala namin yung payong namin. 2 beses na talagang lumipad yung payong namin. Tinali na rin namin sa bakal. At yun na nga, inilipat na nga ng kasama ko yung kalan niya dito sa may gilid ng table dahil nga mainit na sa side na yun. Ninegra daw siya. So, pinalipat ko na rin para makapagluto na rin siya ng kikiam and fishball ni ate dahil nga matatagalan. Buti na lang malapit lang din si ate kaya pinauna ko muna tong mais kunyelo niya at saging kunyelo niya para hindi matunaw kasi matutunaw talaga to pag inintay niya pa talaga yung fishball and kikiam kasi nga matatagalan talaga kapag inantay niya pa matutunaw na yung mais kunyelo niya at saging kunyelo niya. Kaya pinauna ko muna at kainaman lang dahil malapit siya dito. So, ayun na nga, lumipad na nga yung payong namin. At ayan naman yung kasama ko, niluluto na niya yung kikiam at fishball. At tinulungan ko na nga rin siya mag-prepare nito para mabilis na at para pagbalik ni ate ay lalagyan na lang ng sauce at ready to pick up na siya. So ayun na nga, nang matapos kami dyan, ikinabit na namin yung payong yan dahil lumipad talaga yan ng 2 beses talaga. Sobrang lakas talaga ng hangin. At itinali na rin namin ng 2 beses. Yun, bawal po utang, ma'am. Maawa po kayo sa tindera. Kawawa ka naman, sige, kuha ka na. Ginawa kami, no? Limus po. Tawad po. Hindi pa Pasko. Gago, pa-post ko to. At pagkatapos nga namin magkulitan ng asawa ng kapatid ko at ayan nga, may customer nga kami at sa small business talaga, kahit na anong business, may maituturing ka talaga na suki. Ayan si tatay, simula day 1, bumibili talaga siya ng 22 ounce, 85 pesos para sa kanilang mag-asawa dahil pang dalawahan na nga talaga yung halo-halo na 22 ounce. Kaya sabi niya, share na lang daw sila ng asawa niya. At ayan na nga, may dumating pang customer na nag-avail din ng 22 ounce at magdi-deliver nga ang secretary ko dyan sa tapat ng 16 ounce. So natawa ko sa kanya dyan kasi umikot pa talaga siya samantalang pwede naman niya i-abot dun sa bakod yung order pero okay lang, hayaan mo siya. So ayun na nga, dumating yung asawa ko kasama yung katrabaho niya, nagmerienda sila at may customer nga na nagpagawa ng mais kunyelo. At ito naman, nag-grave kami dalawa ng kasama ko ng mais kaya nangulit-ngulit din. At maya-maya nga ay dumating nga yung asawa ko dyan at nakatulong na rin namin na magluto ng fishball. So ayun, dito ko na nga pala tinatapos ang video na to. Sa susunod na video ulit. Salamat! Bye-bye!